Kumusta na po ang lahat? Ayun, may mga pautot na naman si Inday Garnet, guys, oh. Ano po tayo? Calorie count for today. Dark cappuccino for Garnet. Uy, that is already calories, man. Grabe na talaga si Inday Garnet nyo, guys. Nagko-coffee na. Kay for the vlog, para makadami po tayo. Ay, ito pala dapat una. Wait lang, guys. Gusto ko mag-calorie count. Ginawa niya po ako ng coffee. Kailangan 100 grams lang. Diyos ko! 90 grams na yun. Pakainin pa ba tayo nito? 114. Hala, kahirap ba di ani, guys? 104. Dapat 100 grams lang talaga. Ang 100 grams is already 130, 101. No, meron pa 101. 100 grams is 130 calories. Ganito lang siya kakunti, guys. Gusto ko mag-calorie count. Hala? Hindi. Calorie count mo. Why? Why? So we know how many calories we eat each day. And this one, how many calories is this one? Okay, mahal. Tonight I also want 100 grams of rice. You count for me, huh? And the binagungan, may binagungan. 141 calories. Per? Per 100 gram. Dobi, tingnan doon natin. Gusto ko ubusin to. Wait lang, guys, ha. So this one needs to be 0. So how much was it? 130 plus my calories is 100. 100. Hala! I finished that, mahal. You will throw it away else. Yeah, you're right, mahal. It's already 200 grams. That's fine. Just no lunch for you. So this is 300 plus 130 is how much? 430 plus cappuccino calories. Cappuccino calories. Yeah. Cappuccino. 150 calories! Yay! That's milk. Oh my gosh, kahirap. Ayoko na. I changed my mind. Let's throw this. This is what 600 calories for brunch looks like with coffee. So I still have 600, mahal, for tonight. I will bring that at Vika because we will eat. Doon kami mag-dinner. Si Nathan, kunin niya siya ni Bianan ngayon. Makapagpahinga ang nanay at tatay. Sarap ba? Agoy, mag-rice daw ang anak ko, guys. Nakakita ng rice. Wow. 600 calories minus 30 grams. Ay, 20 grams. That's 20 grams, mahal. Yeah, but that's only sauce. No protein, no, you know. But do you know the sauce has a lot of calories? And the soup? Don't you know? Then I only got 580 calories for brunch. Oh. Bebe love, what have you seen in Filipinen? Zwembad and wat nog meer? Eten en wat nog meer? Alles kan eten. Oh, en alle wat jij kan eten daar. En wat nog meer? Candy. En met candy. Heb je ook een candy, oké. Cookie. En cookie. En wat lust je nog? Wat wil je eten? Lollipop. En lollipop. Isip siya. En taart. Een taart. Oh, lekker. En wat nog meer? En een speelgoed. Oh, en een speelgoed. En, upo ka doon. Kaya mag-usap tayo about Philippines. Upo ka, mag-usap tayo. Ano pang gusto mong kainin? Yung ano pala, yung masarap na lechon. No! Ngek! Nagbago ang isip? Ayaw mo ng lechon? Yes.
Yes. Ano pa? Ano pa? Lechon. And? Balot. Balot. And ano pa? Ano pang kainin mo? Sus, mahilo. Talaga siya. Mahal, I think we need to buy him. What is salbabida? You know the one for the arms, for the dagat and for the swimming pool? For the arms. What? Floaties? Yeah. Floaties. We need to buy floaties. Yeah. We have that here now? They don't have that in the Philippines? I don't know. May floaties ba tayo dyan, guys? Now we need to go to the swimming pool because I don't know where else to buy them. Yay! Sobrang bango ng bahay ko, guys. Sabi ni Bianan, ito daw, no? Ito bang lily? Ito man siguro, no? Kaya wala Rose, ano ba to? Basta ito siguro. Pero ang kay Bianan, tinapo niya daw kasi yung lily niya is color red. Sobrang baho daw. Ngayon, pag magpasok sa bahay, kabango-bango. Simula kagabi. Yung paggaling ko po sa sa dinner namin nila Precious, pag uwi ko kabango ng bahay, mahal. Aldo Laundry, my love. Maglaba tayo ngayon. Pagbigyan nyo na, kaya medyo matagal-tagal na naman ako hindi na nakalaba. Ito yung mga napamili na pantalon ni Daniel, oh. Pakita ko po sa inyo. Ito, tapos, saan siya? Ito, dami siyang pinamili. Tingnan nyo ang mga style. At ang mga kulay. Ito, pero dalawa lang po yung dalahin namin sa Pinas na pantalon niya. Sabi ko, magpantalon ka, Bi, pag magpunta tayo sa mall, kay para pag may magpa-picture sa akin, pogi ka din, kay maganda ba ang mga siin ko? Sinabihan ko po talaga si Daniel. Maganda ba ang mga siin ko? Kay magpunta yan siya sa mall, guys. Chinelas, naka-shorts, ganun yan siya. Magpunta sa mall dati sa Davao. Sabi ko, magpantalon ka, magsapatos ka. Yan. At ang last one is ito. 4 po ang bago niyang pantalon. At ipakita ko sa inyo yung mga inayos niya na pantalon niya. Kaya kailangan na talagang bumili ng bago. First one, ito na pantalon. Tingnan natin kung tinapalan niya din po ito. No? Parang, oh, tingnan nyo guys. Oh. Tingnan nyo ang tinapal. Kagaling ng mister ko, no? Siya yan. Tapos ang pinangtapal niya, yung dress na tinapon ko na. Oh, tingnan nyo ang siya yan guys. Gamit yung po ni Bianan, pangtahi ni Bianan. At ito din, look at that. Oh, ito hindi man. Wala man itong tapal. Asan pa yung may tapal niya? Asan ba mga pantalon parang nasa labahan? Hala, kawawa mo ng mister ko. Sinusuot niya pa to. Hindi ko to napansin ba na ganito na pala ang itsura. Kung hindi ko siya sinabihan na magbili na kami ng pantalon, hindi din magbili. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang likod, guys. Makita nyo ba? Or ano siya dyan? Ayan, oh. Halata pala masyado yan. Wawa man, uy. Tapos dinala daw namin to sa Pilipinas, no? Para good siyang nakanapkin, oh. I feel bad. Hindi ko napansin. Ngayon lang. Yung isang pantalon niya, napansin ko. Kaya nakasabi na ako na magbili na tayo ng pantalon. Ito, may tapal din to. Ayan, oh. Nasa labahan na. Itapo na to, guys. I will hug my husband. Gawin ka, uy! Hayaan nyo na, kay parigla na ako. Gusto ko lang siya i-hug, guys. My love, I love you so much, mahal. I just want to hug you so much. And I love you. I saw your pants, mahal. The old pants. Yeah. I'm happy that we buy the new ones. Kiss me. Yeah. Made me love you so much, mahal. I love you. I love you, ha? From the bottom of my heart, mahal. Para may masabi lang good tayo sa vlog, guys. Kaya talaga. Itapon na natin to. Alam nga, labhan ko pa to. Alam ko na. May content na tayo for today's vlog. Ang kuripot ba talaga ang mga Dutch-Filipina couple? Gandang yan, ah. Gandang title yan, ah. Kasi, meron po tayong subscriber na nagtanong, may tinatanong siya about Dutch daw kasi may nagtitrending daw ngayon na totoo po ba daw. Mamaya na, hanapin ko yung comment niya, guys. Kaya nagtitrending, napanood ko ata yan eh.
Parang napanood ko yan, yung about sa Dutch. Ang tanong ni Tita GK, Hi Inday Garnet, there is a trend circulating online about Dutch people. Is it true when they offer something like a snack, they will send you a tiki? Ang tiki po ay app po yan siya na halimbawa kung gusto mong magsingil, gusto kitang singilin, mag-send ako sa'yo ng app na, hoy, bayaran mo ako ng 5 euros. Tapos pag i-click mo yan, may ganyan ba tayo? Parang Gcash siguro yan sa atin, no? Or, when they have guests in the house, they will ask the guests to leave because they'll be having dinner soon. In short, kuripot ba talaga ang mga Dutch? Sagutin natin yan. Ano man, maglaba tayo una or mag-fold? Maglaba. Pinahin natin ang mga damit ng anak ko. May damit pa ba siya dito? Wala na. Ay, yung mga brief pala. Wait lang. Yes po, totoo po na karamihan sa mga Dutch ay mga kuripot. Magaling silang humawak ng pera at magaling silang mag-save ng money. Yan po ang mga Dutch. Pero, syempre, tao lang man yan. May iba pa rin po na hindi ganyan, no? Na may iba pa rin na mga gastador. Hindi man lahat, yung pares sa atin, may mga kuripot din po. Pero sa kanila, kakaiba yung culture po nila dito. Sabi ko sa inyo, di ba, sa Pilipinas, birthday mo. Tapos sabi mo, dali, inom tayo, kain tayo sa labas. Di ba? Para sa atin, sa Pilipinas, parang automatic na isipin natin na siya ang magbayad. Ganon yung, kung sino ang nag-invite, siya ang magbayad. Pero dito, hindi po ganyan. Sa kanila dito, order mo, ikaw bayad. Kahit sa mga nagde-date. Oo, mga first time na nagde-date. Hati yan sila, guys. Walang mga libre-libre dito. Pero sa amin ni Daniel, hindi naman po yan nangyari, no? Hindi yan siya nangyari yung Dutch style. Dutch style ang tawag nila dyan, na magkanya-kanya ng bayad. Pag mag-date, makita mo yung mga nagde-date dito, kahit mag-boyfriend at mag-girlfriend na, magkanya-kanya yan sila ng card nila. Ganun po ang mga Dutch. Pero yung sinasabi po ninyo about sa dinner na paalisin, feeling ko it's playing the role of being so direct. Ganun ba na? Very direct po sila. Kasi ang mga Dutch din, guys, pag nagluluto po sila, hindi pareha sa atin na parang pista ba, kadaming mga ulam, ganun. Kung magluto sila, yung tama lang po talaga sa kanila. Oo. Diba? Hindi man pareha sa ating mga Pinoy, kahit ano na lang, isa ka isda na lang siguro, tapos may dumaan na mga kapitbahay, magsabi man talaga tayo na, kain, yan, never yan sa kanila yung, kain tayo, yung ganun ba, wala yan sa kanila, kaya si mamang, sabi ko sa inyo noon dati, sabi niya pa, ay Pete, turuan mo nga yan si Daniel na magyaya ba ng kain. Pag kumakain po kami dati sa China, nung bago pa lang kami ni Daniel, naturuan daw si Daniel na pag magdaan ang mga tao, yung lang ba, para respeto na kain, ganun. Kaya, ganun na yan si Daniel ngayon. Dati, kumakain kami, dumaan si mamang, sabi niya pa, hello! Oh, kaya na-shock po si mamang pagkasabi niya ng hello. Pero pagkatapos po nung tinuruan ko po si Daniel, hanggang ngayon, magyaya na po yan siya. Na din yan siya, Filipino way. Yung tanong nga ni ma'am na paalisin kay mag-dinner na, very normal na lang yan sa kanila, guys. At hindi na yan sila ma-hurt kasi yan nga ang po nila, no culture nila na very direct po sila. Pero pag sa atin, siguro pag paalisin, marites ka kaagad ba? Grabe si hindi man lang ako niyaya na magkain. Pinaalis ako sa bahay nila. Pero sa kanila, normal na po yan. Sa mga Dutch, sa atin, hindi lang natin maintindihan kasi ibang-iba po ang culture natin sa kanila. No? At about doon sa snack, na mag-send ng tiki, depende din po yan sa tao. Hindi naman, wala pa akong naranasan na ganyan, guys. Oo, wala pa po akong na-encounter kay ang biyanan ko, hindi naman po ganun sa amin. Pero ang ma-share ko po sa inyo is na-shock talaga ako nung po kami ba, grocery kami, kasama po si biyanan. Kanya-kanya kami ng bayad, guys. Hindi yung ako na magbayad yan, ako na magbayad yan. Kanya-kanya kami ng bayad. At halimbawa, may pabili. Si Vika sa amin. Ganun na, magpabili siya kahit mga tag 2 euros lang, good. Ganyan. Bayaran niya talaga yan. Magtiki. Itiki mo lang ako. Pero ako, guys, pag magpabili si biyanan sa amin, sabihin ko po talaga na wag na, okay lang. Wag mo na bayaran. Kami na, okay na. Hindi ko na ipabayad, guys. Kaya, siyempre, di ba, nanay niya good yan, biyanan ko man yan. Tapos magkano lang. Pero sa kanila dito, nung wala pa ako, bayad talaga, guys. Kung sabihin natin mga 7 euros,
Tapos bayaran niya pa, or bayaran pa namin, para maano ka rin ba? Kanila ng nanay ni Bianan, ganun din po sila. May nabili po siya na para kay Oma. Tapos gamit niya ang account niya. Bayaran din po siya ni Oma. Ganyan sila ka-very sa pera. Yes po. What is yours, and what is hers is hers. Kaya meron mga mag-asawa dito, guys, kanya-kanya po talaga ng pera. Kami ni Daniel, ang pera ko ay pera niya, ang pera niya ay pera ko. Pero, ang Dutch po talaga, kanya-kanya po yan silang account. Pati ang kuya ni Daniel, at ang asawa ng kuya ni Daniel, kaya nung nagbakasyon po kami, napag-usapan ba about pera. Alam niyo, nung sabi ng asawa ng kuya ni Daniel, ay, ganun pala kayo, isa kayo ng pera. Ako, hindi ko talaga mahawakan ang pera ng kuya daw ni Daniel. Kanya-kanya po sila. Guys, baka makita nyo si Nathan ba? Baka masak kayo at mabas nyo ang anak ko sa Pilipinas. Kaya nagbili ako sa kanya ng boxer shorts, guys. Ayan, kaya wala namang ibang ibang style. So, pari-parihas po yung binili ko. Tig-apat kasi 2 sets siya ba? Ayan, dalawa, ito, 4 na magkaparehas, at ito naman, 2. Baka sabihin nyo, ano ba yan, si Nathan, hindi pinapalitan ang brief. Ang napansin ko sa Dutch, ayun na nga, yung magaling sila mag-save. Tapos, kuripot sila lalo na sa mga lalaki. Kahit sa mga kaibigan ko, ganyan din po daw mga mister nila, yung mga damit nga, kahit very old na, matagal. Yung mga damit ni Daniel, guys. Na nagkakilala kami, yung 16 years old pa siya, ginagamit niya pa. Kaya ako mismo ang magsabi sa mister ko na, magbili na tayo ng mga damit mo. Kaya bagong kakilala nga namin, 16 years old, ginagamit niya pa ba? Mashock din ako. At yun na nga, yung kanya-kanya, Dutch style. Yan, yung kanya-kanya nila. Tanungin natin ang mister ko about the snack and the dinner. Pero hindi ko pa talaga na yung snack, guys, na pinasnack ka sa bahay tapos pabayarin ka. Never ko pa yan encounter. Sa mga magkaibigan sa amin, nila Maricel, nila Dayan, nila Precious, pag maglabas kami, guys, kahit sino pa ang magyaya, walang libre-libre na nangyayari. Yes po, Dutch way din kami dito. At saka may mga time din na mag-birthday, mag-celebrate ng birthday, maglabas kami, kanya-kanya din po ang magbayad namin. Hindi kami nagpapalibre dito, guys. Nasanay lang din kami ba? Mahal, I want to ask you something. Yeah. Someone is, you're throwing the... You want to ask me something? Das baho, mahal! You said you want to ask me something. Ang ihi ni Nathan. Pero feeling ko meron din talagang iba na ganyan. Yung about sa snack na pabayarin ka. May ganyang mga tao dito, no? And this one, mahal, Tita GK is asking, there's a trend circulating online about Dutch people. Is it true that when they offer something like snack, they will send you a tiki? Huh? Yeah, is it true? Or when they have guests in the house, they will ask the guests to leave because they will be having dinner soon? Huh? Is that a Dutch thing, mahal? That is... About the tiki, about the snack. Yeah, one of the Dutch girl, mahal, she was saying about the snack that is Dutch, that they will send you a tiki if you got something from their house, like a chips. And I told them that I never encountered that. That is, if somebody is doing that to you, then they're not your friend. Yeah, they're not your friends. Right? And I don't know other people, but if it's almost dinner time here, you ask like, "Hi, do you want to eat with us, or are you going home and eating at home?" That's what you do. But what I told them about the dinner, I think that it's also playing that you are very direct, and when you cook, that it's just enough, that. But it's different maybe when if you are a child and you go to a Dutch house to play there, then at a certain point it can be that the parents are saying like, you need to go home because you're eating. Yeah, but we do But that that's with also children. That's not with grown-ups. We also do that in the Philippines. But I think, mahal, what is happening about the dinner, that you cook that the portion that is only for you, and then someone is going to your house that you didn't know that they're coming, but you are very direct to tell them that
oh, I'm having dinner now and it's not enough for, you know, that. But in the Philippines, what we do is, come here, even if we only have one piece, come here, let's eat, like that. Yeah, I know. You will be, come here, let's eat. And then in your mind, you'll be like, oh, please say no, please go away. But you won't say that. You will, come here, let's eat. If someone is in your house, you are asking if they will eat with you or not, stuff like that. But if I'm, you know, like with you, you are sitting in the pub and then you have your meal and you, come on, let's eat, like that. If I'm sitting in the pub, I'm not being to you like, come on, let's eat. I'm eating my meal that I paid for in the pub. And I'm telling them that when it's your birthday, and in the Philippines, when it's my birthday and I will invite everybody, that they will already think that, she will be treating us like that. But here, it's not like that. You know, it's your birthday and you go to the restaurant. You don't pay for them, right? Depends. You know, if you tell them, it's my treat, then you do. But usually, for Dutch people... No, you know, I don't really know because I haven't had strangers who do that. But if your family says like, oh, let's go out to eat because it's birthday, then yeah, you pay because you tell them, let's go out to eat. Yeah. Because that's your family. Because it's your family, yeah. How about Mahal? During your dating time before, this one, I really want to know. I did not date, so that doesn't work for me. You did not date? No. Or you're just afraid to tell me? I did not date. Look at his nose, guys. It's moving. He is lying. Tell me what. So, tell me what? You had dates before, right? No. You had date, Mahal. No. That you pay, you know, you pay for yourself, but you don't pay for the date. Well, I haven't had dates before. But, in the Netherlands, yeah, you pay your part and I pay my part. When they're dating, right? Because I saw a lot of people dating and then they will just go there and pay for themselves. Of course. Yeah. Also, you know, when you are with friends in the city, it is normal for Dutch people. Also, if you have your friends, you go to eat, you pay your part, I pay my part. Yeah, even with... But if you are very good friends, like with me and Sigard and Ralph and Jan, then it's just like, oh, I'll pay this time. Or somebody else yells, like, oh, I'll pay this time. Yeah, pay this time, ganun. Pero yung sabihin na maglibre. But you know, it's very, very usual for friends to just split the bill. Yeah, so you don't agree with the tiki, with the snack? In your house? Bastos. Nasagot na po ba ang mga tanong nyo? Labahan na natin to, itong bagong brief din ni Nathan. Tapos alam nyo ba dati, nung wala pa po akong trabaho or yung nagsisimula pa lang akong magtrabaho, hindi talaga kami magkain sa labas, guys, ni Daniel. Tapos tayo sa Pilipinas, sana na minsan maglabas-labas na magpunta sa mall, kay magkain sa labas, ganun. Dito sa amin kay Daniel, hindi. Alam nyo, kailan kami nag-start, yung nainis na ako ba? Say, kung magkain tayo sa labas, ako maglibre. Kaya dati, nung lumalabas kami ni Daniel, ako palagi ang maglibre. Bahala na siya magbayad sa mga bahay, lahat yan, mga health insurance namin, sa pagkain. Basta pag magkain kami sa labas, nung nagsisimula pa lang po ako magtrabaho ba, ako maglibre. Kaya para makalabas-labas din tayo. Nung sa factory pa po ako na nagtatrabaho. Pag gusto ko kumain sa labas, libre ko. Libre ko magkain sa labas. Ganyan kami ni Daniel dati, guys. Yan din, isa yan sa kanila. Kaya dito maraming mga nababankrupt na mga restaurant din. Kay ang mga tao hindi masyadong mahilig na kumain po sa labas. Kaya na nga, very ganun po sila sa pera ba. Kahit si Bianan, guys, makasabi yan siya minsan sa amin na, hala, palagi na lang kayo kumakain sa labas, no? Maganyan yan siya. Kasi mga kaibigan ko, hala, palagi na lang kayo kumakain sa labas, no? Kasi wala po yan sa kanila. Mas gustuhin po nila na magluto kay para makasave po ng pera. Which is good kay syempre makasave po sila ng pera. Ang atin kasi, mas gusto natin yung... Bakit nga ba? Mas gusto natin yung ganyan kay syempre mag-enjoy po tayo. Kung sa labas tayo kumakain, iba din talaga yung feeling na hindi ka magluto. Ganun ba? Yung wala kang liligpitin pagkatapos kumain, wala kang hugasan. Pero dito sa kanila, guys, mas ano po yan sila? Mas kuripot. In a good way. Tingnan nyo. Nabago na po dito. Malinis na tingnan, no? Andyan na yung ating mga sabon. Nilagay po ni Daniel. Tapos yung dito na side, malinis na din po. Tapos yung dito na side, medyo lumaki siya tingnan. Kasi
Naalala nyo, nung huli na, sabi ko po sa inyo, di ba, pumanaw na po ang lola ni Daniel sa father side, yung nanay po ng tatay niya. Ang binigay nga sa akin yung necklace na may prayer. Ang kay Daniel naman, guys, ang dinala ng tatay niya dito, ito guys, tingnan nyo, everyone, grabe ka old chair. Minsan mag-akyat ako dito, matakot ako ba? Dahil dito sa upuan na ito, nawala na ba ang takot ko sa mga multo-multo, pero nung dumating ito dito, guys, parang natakot ako. Kaya tingnan nyo, binigyan kami ng yung mga maalala po namin ang lola ni Daniel. Dinala po ito ng tatay ni Daniel dito kay tinanong siya kung ano yung ano ba, yung maalala niya ang lola niya. Baka nakabahan man ako. Tumatayo ang balahibo ko guys. As in promise, no joke. Natatakot po ako. Gusto ko nang bumaba. Iba ang feeling ko. Bakit kaya ganyan? First time ko to ba? Sa mga ganyan-ganyan. Or pinapasok ko lang kasi sa utak ko. Pag umaakyat ako ngayon dito, natatakot ako. Wait lang, baba na tayo. Diyos ko Lord. Dali, samahan mo si mama. Pasama na, palaban na ng anak. Dali, kay mag-fold si mama. Sinabi ko po kay Daniel ba. Pero yung chair na yan guys, tinanong ko siya kung nakaupo ba dyan ang lola niya. Kayo na sabi ko, imagine ko ba na baka nakaupo ang lola niya dyan. Sabi niya, never niya daw nakita ang lolo at lola niya na nakaupo dyan. Kay sira na siya. Oo, ngayon tinatry niya pong ayusin. Ang iniisip niya po ngayon is maybe kunin niya daw yung head, yung ulo ng layon. Tapos yung chair itself, itatapon po namin. No? Kasi hindi na siya maupuan din guys. Wala na kami mapaglagyan ba kung hindi man lang siya gamitin. Open latin? Ah, okay. Buksan lang daw kay mag-akyat daw ang tatay niya. Ang gate. Wala, nandoon sa langit ang flicktaw. Saan daw ang airplane? First time ko nangyari ito sa akin. Hindi ako ganito ka matatakutin. Pero sa upuan na yun, ewan. Iba ang feeling ko. Where's the flicktaw? Where is the flicktaw? Nandoon sa sa airport. Ito pa lang tinatanong niya ang Play-Doh sa airplane kasi yan sabi ko sa kanya for the airplane yan, laruin niya sa airplane. So, hindi man yan dyan ipasok. Kay gamitin mo yan sa airplane. So yun na nga, di ba kahapon umalis po ako kasama sila Precious. Pinatulog siya ni Daniel, nag-ano po sila, yung routine nila ba? Hindi, nag-night routine na sila, nag-story, nag-toothbrush, nagpalit ng damit. Sus, paghiga niya guys, hindi niya tinawag si Daniel, nadali dito papatabi tayo. Siya lang ang natulog mag-isa. Umalis si Daniel, pinabayaan po siya matulog. Pero pag nandito ako, hindi yan siya magpayag. Nawala ako sa tabi niya, Mama, matulog na tayo. Tapos pag tagising niya, tuloy-tuloy po ang tulog niya. Nagising siya ng alas 8. Alam niyo, hindi niya ako tinawag. Ako ba talaga ang tawagin niya kahit madaling araw? Mama, come here. Maganon siya. Akala niya siguro hindi pa ako nakauwi. Tinawag niya si Daniel, guys. Sabi niya, Papa, nagising na ako, alas 8. Tapos kinuha po siya ni Daniel, pinunta doon sa kwarto namin, na-shock siya, nakita niya ako, grabing hug niya sa akin. Maka-proud lang ba? Kayong alam mo nga na kaya niya na matulog na siya lang mag-isa. Pero pag nandyan ako, gusto niya talaga, katabi ko siya. Di ba, Bebe Love, no? Ikaw lang natulog kagabi? Very good ka masyado. As in. oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Iba talaga ang mga anak natin guys, no? Pag sa nanay ba, na wala man ako dito kagabi, alam niya na ang tatay niya lang ang nandito at alam niya talaga na pag ang tatay niya magpatulog sa kanya, hindi magtabi. Nag-good night lang sila, nag-kiss. Pagkabalik ni Daniel, tulog lang siya ng kanya. Guys, I'm so proud of myself. Natawid din natin ang unang vlog. Mag-second vlog na naman tayo for today's video. Pero bago yan, syempre, meron tayong Shout out. Yes, shout out kay Tita Mask Reporter. Sino pa? Si Tita Elsa Maglalang. Tapos sino pa? Si Tita Vibes Family. Si John Garais. Si JR Lee, ano ba tong pangalan? Uy, kahihirap. Si Mami Teresita Trinanes at si Ivy Nieva Punsalan. Maraming salamat po, Dida Gateanela. First time ko mag-comment, Inday. Sayang, ang gandang-ganda para sa'yo yung finit mo na black. Bagay na bagay sana. Maraming salamat po, everyone. So, guys, Makakatulog si Carlos.
Hindi yan ang plano natin. Magkain na daw ang anak ko, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed today. See you again tomorrow kung hindi absent. Bye. We love you. Ay, si Nathan. So, guys. Okay. So, guys na. Ayusin mo. So, guys. Siya lang daw. Tapos hindi magsalita. Bye. Sa'yo mo. Garo talaga siya pa. Ano? Pa-cute mo. Bye guys. Bye.